Good morning to all of you or magandang umaga sa inyong lahat. Today, medyo malamig dito sa aming lugar then it's raining. So, hindi ako makapag video doon sa labas. So, what I did, dito na lang ako sa area. Dito sa balkonahe ng aming bahay. So, ito lang ang i-share ko muna sa inyo. This is my miming. Yan. Ito naman kung makulit. So, ito ang i-share ko sa inyo. This one here is my, we call this olibo. So, marami ng damo na tumutubo. So, ito ang tanggalan ko ng damo. At the same time, ang gawin ko dito para maging maliit itong punuan niya or what we call this, puno. Yun. Punuan sa Bisaya sa amin. Dito ko alam anong tawag sa Tagalog nitong. So, ano na itong Krisa. Paasa siya dapit. So, sorry, naputol. May pumasok na lamigan sa lamig. So, itong aking olibo, then tatanggalan ko rin ito ng dahon kasi as you notice na hindi pa masyadong maliit. Maganda ito pag maliit na, sobrang maliit ng dahon. And another one here is my ficus nana. So, tatanggalin ko ito, though hindi masyadong maliwanag dito. So, ang tatanggalin ko na lang dito, yun na ang yung malaki na dahon, iwan ko yung maliit. Tapos lagyan ko ng abono. Madilim ang surrounding ng aming lugar ngayon. So, kung tingnan ninyo, dito sa ficus nana, kung malaki pa itong trunk nito, is maganda siya. Although if it is either argout aywan or tugas bato, it's very nice to look at. Saan man pa kung gunting. Every time na magtrabaho ako, hindi mawawala itong mga pusa naming makulit. So, ang gawin ko dito yung mga malaki na dahon, yun ang kukunin ko, then iiwan yung mga maliit. So, habang tagalan, maganda na siyang tingnan because puro na maliit yung dahon. Uy! Tumiming pumapasok sa pantalon. So, mahirap because nakaangat ako mag-trim. So, then may mga sangang hindi natin kailangan tanggalin. So, ito na siya, natanggalan ko na yung mga some of the big leaves or malaki na dahon. So, sometimes malilito tayo. Kasi hindi natin estimate yung gaano ka liit yung iiwan natin o gaano ka laki yung tatanggalin natin. So, we just do an estimate. So, pag ito ang lagi mong ginagawa, paganda ang mga gawa mo na mga bonsai materials. So, ayan na siya. So, sa akin, okay na sa akin itong itsura kasi ito lang ang makakaya ko. So, there are parts na mga sangang hindi dapat patubuin. So, as is this design, if ever it is maliit ito na dahon,
Then tapos malaki na itong trunk, maging maganda na siya. Tingnan. So same pa rin kahit para mas madali siya mag-grown up. Lagyan ko rin ng fertilizer pero mga ano lang, around 1/2 teaspoon kasi takot na ako baka magka-over. This is one of my Picos nana. So it is very old na siya, kaya lang hindi lumaki kasi sige ko lagi kong tinitrim. So palipat-lipat na ito ng pot hanggang napunta siya dito. So this is my Picos nana. Then followed next, madali lang ito, tanggalan ko lang ito ng damo. Bingi siya because of the sunlight, so kailangan ko nang iayos. Then after that, yun, ito ang sinabi ko, tanggalin ko na naman itong mga dahon. So habang lagi ko itong tinatanggal, paliit ng paliit. So anyway, I will just give you an update. So itong olibo, itong magandang gawing bonsai, kaya lang kung like me, wala akong puno na malaki dito, so it's very hard for me to have this one. So sa mga may malaki kayong mga puno, try ninyo kunin yung mga saha ng mga maliit na olibo ninyo, tapos gawin mong ganito, maganda siya. Yung itong puno nito, ganito na yung ano niya, laki habang palaki, tapos paganda ng pangganda itong olibo. So ito ang olibo ko. Another one naman here is another style of my Picos nana ko. Kaya as I said na every time or habang move on our day, ang mangyari is may maraming mga damong tumutubo, tapos hindi natin malinisan minsan. So ganito ang mangyari, mapuno na siya ng damo. Then sometimes mapabayaan. This situation here is linagyan ko siya ng tukol kasi mahayang. Then before is it is a long path siya, tapos ginamit ko yung masitira niya, kaya linipat ko na naman siya dito. So this is very old already, kaya lang kailangan ko nang itong mga dahon ipaliit kasi hindi siya magandang tingnan pag malaki ang dahon. Instead na i-depolit ko ito, yung mga dahon na malaki ang tanggalin ko. I think that is a general yung sinasabi na ganyan na style. So once your plant is already in the pot, then alagaan mo na maintain niyo yung laki niya na hindi na lumaki pa. We call it already. So dito sa akin kasi hindi pa man ito tapos, it's there plenty of wire pa, tapos hindi pa na paliit ko yung dahon. So we call this I call this ano na lang for short, is bonsai materials. As you can see here is may mga dahon na malaki. So pakita ko sa inyo, mag-cut ako dito, this area here. So this the leaves that you can see, these leaves. Yan, it is that is almost 1 inch by 1 inch yung lapad niya. So ang iiwan ko is supposed to be get a little na lang dito. Yung ganito kalaki, it's supposed to be yan. Kung makikita, this is 1 inch, ganito ang iiwan ko supposed to be. Pero as malilito tayo or malibog tayo with our eyes, hindi natin mapansin yung iba may malaki ng konti nga naiwan. So this one here is tapos na ako magtanggal ng malaki na dahon, so maliit na ang naiwan. But hindi natin maasa na may malaki na kaunti na maiwan, malimutan natin kasi sa dami ng dahon na binabantayan natin. Then this one is a 21 jewels bougainvillea. So there are parts here na it need to be wire. So as I said na itong pagbubonsai or paggawa ng bonsai na materials then going to bonsai,
isa walang katapusan, laging pabago-bago. So may isang sanga I need to wire this one with them. So ito ang i-wire ko para tsaka ito. So this is 21 jewels Bougainvillea. So kung makikita nyo yung mga sanga niya is very small. So ito ang sinasabi ko, tap madadakuan ito yung mga miming ko dito. I'm sure na mabali talaga. Yan ang problema. So ito na yon. There are parts here na you need to take off some leaves. Like this one here. Wala yan. So ito yung muna ang for today, ito muna yung ma-share ko na tsura niya. Pero later on, pag magtubo na ito, tapos makumpleto na itong dahon, lalo na ito, so it look nice na siya. So ito na lang ang masishare ko sa inyo for today. Pasensya na ho sa exposure ng ko camera. As we can see, lumakas na yung ulan dito sa amin. So again, thank you very much for watching. God bless you all. Bye bye.